Hi, I'm Oni. Akong bunsong kapatid ni Ate Dina. I think I'm the favorite. Hi, ako si Bean. Ako ang pang-apat na sa aming magkakapatid. Ako ang pinaka-close kay nanay. Feeling. Hello. Ako si Ojo Lim na kapatid ng Ate Dina ko na isang lalaki sa magkakapatid. Ako yung pangatlong kapatid ni Dina. Dito ako para batiin siya ng happy birthday. Nare-recall ko na pinaka-favorite memory ko is yung nung high school ako, kami yung magkasama sa kwarto. Kami na lang kasi naiwan nun kasi lahat ng mga ates and si Kuya Ojo nag-aaral na sa Manila. So, parang nagkaroon kami ng bonding, dalawa. So, doon siguro nag-umpisa yung closeness namin. Isa sa mga favorite kong memories siguro growing up with her is yung pag lumuluwas kami ng Manila. Pero sad to say kasi na pagluluwas kami dati ng Manila, na ako lang yung kasama, it's more on dahil magpapacheck up ako. So, during that time, college na si nanay. And natutuwa ako kasi doon ako matutulog sa room niya. And then, ang lamig-lamig ng kwarto niya. Maraming pagkain. And then, maasikaso si nanay. Tapos, ang the best doon is yung pag dinadala na kami sa SM Cubao para kumain sa Pizza Hut, ganon, at saka sa Shoe Mart para mag-shopping. Pinaka-paborito kong alaala nung kaming ng ate ko ay ang masaya. Nagbabay kami, hinuhulog niya ako sa antag na duyan, ako'y nabubukulan. Pero sobrang saya ko dahil napakabait niya. Wala akong masabi sa kanya. Napaka-generous niya. Lahat binibigay niya sa akin. Yung nga lang may sukli. Nabubukulan ako. Favorite memory ko. Kasi si nanay is malaki ang gap namin. Mga 6 years. So, nung elementary, mga grade 6 si nanay, nasa parang grade 1, grade 2, grade 1 yan lahat ako eh. So, natatandaan ko, lagi akong pupunta sa classroom nila. Tapos parang gusto ko siyang, lagi ko siya tinatawag mayat-maya. Parang, Nay! Hindi ako na gano'n eh. Parang, syempre, pag nakita ng teacher na naman na, Dina, yung kapatid mo, nasa labas na naman ng pintuan niya. Gagawin nanay sa akin. Kinukurot talaga niya ako ng kinukurot. Okay lang, hindi man ako nagagalit. Kasi parang, at least nakita ko na naman siya ulit. Tapos mamaya na naman ulit. Parang gano'n. Yun lang yung mga memories ng bata. Kasi parang, malayo kasi talaga yung gap namin ni nanay. So wala akong na-excite ako magpupunta kami ng Cabatuan nung high school siya para sunduin sila. Tapos mag-weekend sila sa Alicia kasama namin. So yun pa masasayang memories na naisip ko dati. Generous. Sobrang generous niya. Hindi lang sa amin na mga kapatid niya, kundi sa buong family and sa mga kaibigan. Si nanay, nung lumalaki kami, dahil malayo siguro yung agwat namin, like she was in college na, and then kami, parang elementary or mag-high school pa lang, hindi masyado pa kaming naging close noon. Na siya nasa gimikan na time, so kami naman, bahay pa lang, ganon. And then tuwing makikita namin na kasama niya yung mga pinsan namin na gumigimik na, parang ang saya-saya niya talaga. Hanggang ngayon, I can still remember kung paano siya with cousins and friends. So, makikita mong masayang-masaya na siya noon. Masaya siya, nakasama. Wala akong masabi sa kanya dahil siya yung napakabait na ate. Habang lumalaki kami, siya yung taong laging parang number one na sasama ako sa'yo. Alam mo, parang ina-assure niya na parang nandyan na ako sa tabi mo. Basta kasama mo lang si nanay, gano'n, parang ang saya-saya na. Parang natapos na yung problema mo kagad. Siguro yung naisip ko na kalokohan na pinaka nagawa namin is, I think 10 or 15 years ago, pumunta kaming magkakapatid, mga babae, kasama si Mami sa Macau, na hindi namin pinaalam sa lahat ng asawa namin. Tapos, nagtatawagan yung mga asawa namin kasi hindi nila kami makontak. Ang sabi namin, punta lang kami ng Boracay. Pero hindi matawagan yung mga cellphone. So, walang signal. Kaya nagpapanik lahat ng mga boys. So, sorry tatay, peace.
Isa sa mga nakakatawa siguro ng experiences no, na maaalala ko and tuwing naiisip ko ngayon is natatawa pa rin ako. So, mahilig kami kasing manood dati ng sine, so horror. So, I remember, 3 kami niyan, si Oni, ako, tsaka si Nanay sa Robinson's Galleria. So, nanood kami ng Bangkok something na horror movie. So, pero sa harapan kasi namin, merong parang mag-boyfriend-girlfriend na ang ingay nila. Maingay, parang nagkukwentuhan pa sa... As in, para silang nagkukwentuhan. So si Nanay, titingin siya tapos hanggang sa... Tuloy-tuloy lang talaga yon, non-stop yung magjowa. Tapos pag may nakakagulat, lalo silang maingay. Tapos mamaya, parang ayun na, gumaganon yung mga mag-girlfriend-boyfriend. Pero so si Nanay, inis na inis. So, siya talagang susutsutan niya, kaharap lang namin yon. Tapos... Kahit sutsutan, siguro lalong nananadya ba yung mag-girlfriend-boyfriend o hindi nila maiwasan, no? So hanggang si Nanay talagang lakas-lakas na yung pagsutsut niya, talagang ganon. And then talagang finally, talagang nung hindi na siya makatiis, mga ano kayo, ganon, beep-beep. So after nun, tatawa ng kaming 3 kasi sabi namin, Nay, alam mo ba yung ibig sabihin nung beep-beep na sinabi mo, ganon? Hindi, parang akala lang niya parang it was an ordinary word. Pero sabi namin nga, isa yun sa mga word na parang hindi mo basta-basta ginagamit. Yon. So, yon. Every time I think about it, natatawa pa rin ako. Kasi knowing Nanay, she's really mabait, super bait, pero may taray din. And then talagang pag hindi, kitang-kita mo sa mukha niya or talagang hindi niya matitiis na makapagsalita talaga. Maraming kalokohan yung ate ko eh. Unang-una na lang, yung pag pinipilit niya akong turuan ko siya magbisikleta. Na nangyari, sa kakulitan niya, nakabunggo siya ng isang batang babae na natanggalan ng 2 ngipin. Ang nangyari sa amin, inahabol kami ng magulang. Kaya, yun ang masasabi ko. Naalala ko dati, meron akong yung ex-boyfriend ko pag nag-aaway kami. Sasakay na lang ako sa van. Tapos, mahilig akong ganun yung maalis. So, ang daming namin trip. Kapag Hawaii kami, ganun na, iniisip kasi yung mga kasama ko. Si Nanay number 1 laging kasama. Tapos parang, Amerika, siya lang din lagi parang gusto kong sumama sa'yo. Bilang kapatid niya, I think pinaka-proud ako sa pagiging ina niya. For her being a mother and a homemaker. Proud ako because I saw na napalaki niya yung mga anak niya na mabubuting tao na may mabubuting puso. I'm very proud kay Nanay na talagang lahat ng tao na kakilala, kaibigan, no, and sa pamilya, mahal na mahal talaga siya because she's really a good person. Napakabuting tao, napakalaki ng puso, and napakabuti niyang asawa, ina, anak, kapatid, and kaibigan. So, nakaka-proud yon dahil, kumbaga, napaka-rare siguro na ganun yung description sa'yo ng lahat ng tao. And hindi lang siya yung dahil description just to say things towards a person, kundi yung parang talagang it would come from the heart. Like kahit sino, mapabata, matanda, kahit sino, talagang ang ano sa kanya is napakabutit, napakabait, napaka-generous na tao. Proud ako sa ate ko dahil matyaga siya nagtuturo sa akin sa pag-aaral. Yung nga lang, may kasamang batok. Kaya, lagi ko na lang tinatanggap sa kanya. Hindi lang naman dun sa pagtuturo niya sa akin, kundi yung pagmamahal na nakikita ko sa kanya na hindi ko makakalimutan na kagaya ng turo ng daddy ko, ni mami, na magmahalan kayo magkakapatid. Alam mo yung nakaka-proud kay Nanay pag naririnig ko siya or nakikita ko siya towards other people or sa yung parang siguro yung respeto sa kanya. Na pag dumating si Dina, parang hindi naman kailangan maging bongga si Nanay or mag-bag na mamahalin or maglibre na maglibre. Hindi ganun Siguro yung the way she talks or yung kung paano rin siya mag-show ng love and respect towards other people. Ganun. So ganun, parang dumadating pa lang siya parang, alam mo, iba yung impact ni Nanay. Parang sobrang love kagad siya, parang gusto lang kagad siyang ihag, ganyan-ganyan. And sobra akong proud sa kanya na sa pagiging niya, mabait na tao, totoong tao talaga. Proud sa kanya na gusto niya rin palagi rin kami kasama niya. Ganun, nakaka-proud lang sa kanya. Very strong at mabait na tao talaga.
Parang sobra. Sobrang laki ng changes. Kasi although talagang mahiyain siya, feeling ko sa amin lahat magkakapatid, sobra siyang mahiyain. So I think nakita ko yung pagmamature niya nung nag-start na, nung mag-asawa siya and then nung magka-problema financially and then nung nagkasakit. Unti-unti nakita ko how strong a woman she is. Kasi parang hindi madali yung mga pinagdaanan niya. And doon ko nakita na kaya pala na kung isa ka ng magulang o isa ka ng ina, talagang lalabanan mo lahat para malagpasan lahat ng challenges na yon. Kay nanay, mas lalo ko sigurong nakita yung pagiging mas madasalin pa. And then yung mas lalo pa siyang naging loving and generous. Siguro parang lagi niyang gusto na ma-share sa amin ding mga kapatid, sa buong pamilya, no? Yung joy na nararamdaman niya every time na nagbibigay siya. So sa lahat ng aspeto yon, whether pagmamahal, oras, or material na bagay. So, yun. And I'm thankful na talagang sa tagal ng panahon naming lahat na magkakasama, mas nakita ko pa yung growth na mas gumaganda ka inside and out. So, si nanay, kung makikita nyo ngayon, talagang mas blooming and mas napapakita na kung gaano siya kasaya or ano ba ang tamang term dyan? Yung kontento sa buhay. Siguro nung nagkaanak na siya, na nakita niya rin sa mga anak niya, na mga mababait yung mga anak niya, doon siya nag-focus sa anak niya, na gusto niya rin makita sa mga anak niya na maging maganda rin ang buhay nila. Sa tingin ko, sobrang saya na ng ate ko dahil halos nasa kanya na ang lahat. Malaki kasi siguro yung sasabi ko nga yung gap namin malaki. So ako yung parang very eager to be with her pero hindi pa, kumbaga para ako, gusto ko siyang kasama pero yung age kasi ni nanay pang mga medyo matured na. So iba yung mag-gustong ginagawa, gimmick or ganyan. Asan dumating yung time na parang nag-abot na yung time na age namin. Parang ganun, parang sinanay yung time lost namin before. Nag-cope up si nanay. Kumbaga mas parang dumating yung time na kami na yung gusto niyang kasama. Kaya sobrang sobrang masaya. Nakakatuwa na parang hindi naging too late for us na magkaroon talaga kami ng relationship ng magkakapatid. Tapos talagang sobrang kami solid. Parang kahit na yung isa may mali, hindi mo pwede pagsabihan yan sa harapan ng ibang tao. Alam mo yun, syempre hindi naman lahat tayo perfect eh. Kakamali tayo madalas. Hindi pa minsan madalas. I would thank her for being alive. Kasi, ayan na. Umpisa na ang tissue. For being alive today and for sa patuloy na pakikipaglaban niya sa anumang, para naman tayo, parang artista na bigla. Sa patuloy niyang pakikipaglaban sa anumang challenges na dumadating sa buhay niya. So, I'm thankful that you're alive and you're fighting. Nanay, I love you. Kay nanay, nagpapasalamat ako kasi malaki talaga yung naging impluwensya niya sa buhay ko. Kaya ako nga siya laging tinatawag na Lodi or idol ko. Kasi talagang growing up, puro positive yung mga impluwensya na bigay niya. Siyempre aside sa mga parang pagiging shopaholic siguro or lakwat siya na ganito namin. Siya yung para kasing, dahil nakikita mong parang saya-saya ng mga ginagawa niya na yon. So, yun nga, nagpapasalamat ako sa magagandang impluwensya na nabigay ni nanay. Thankful ako kanay kasi lagi mong napaparamdam yung love and support na kinakailangan ko sa mga oras na may mga pinagdadaanan ako. So, thank you for your unwavering love and support. And yun, na laging may karamay. Yun, napaparamdam mo na laging may karamay ako sa lahat ng pinagdadaan sa buhay. I don't feel na alone. And I'm really, really thankful na lagi kang nandyan para sa akin at sa mga anak ko. Masasabi ko sa buhay ko, ako'y nalulungkot dahil kung kailang nagkaedad akong ganito, na naranasan ko yung buhay na hindi naman dapat mangyari sa buhay ko, na nalulun ako sa hindi magandang bisyo. Kaya napilitan akong mag-abroad para lang mabago ko yung buhay ko. Sa tulong ng ate ko, nung makauwi na ako, awang-awa yung ate ko sa akin. Dahil, bakit?
bakit ko dilanas yung buhay na ganito. Na hindi ko inaasahan sa buhay ko. Nang tutulong pala sa akin. Ang ate ko siya kasi Kuya Armando. Kaya ako nagpapasalamat sa kanila. Dahil nabago nila yung buhay ko. Kahit na ako medyo mahina ako sa pananalita. Pero maaasahan mo naman ako sa gawa. Nung ako nasa, grabe nga, sa bingid ng buhay, andyan silang dalawa, si Kuya Armando at si Achi. Sobra akong nagpapasalamat sa kanilang mag-asawa at sa aking mga kapatid ko at lalo-lalo sa mami ko na akala ko hindi na ako maintindihan ng mami ko dahil sa mga pinaggagawa ko sa buhay ko. Kaya naman, yung sa pagtulong nila Kuya Armando nila Achi, pinahalagahan ko ang buhay. Kaya ngayon, eto ako, masaya ang pamilya ko, masaya kami lahat. Napag-banding din kami magkakapatid, na nagpunta kami ng Hong Kong. Sobrang saya namin na sana maulit pa ulit. I just want to say thank you, Nanay, for being so wonderful sister sa akin, sa mga kapatid natin. And thank you, Nanay, sa magandang naging relationship natin. Kumbaga parang from ate, naging nanay ka na namin dahil sa mga anak namin. Dahil mga anak namin, tinatawag ka talaga nanay. So parang kami, parang dati Achi, so naging nanay na. And then tapos parang yung friendship natin, gano'n. Mas maganda kasi yung, hindi lang dahil magkakapatid kayo or ganyan. Kundi parang nabuo din yung friendship natin magkakapatid na nagkaroon ng respeto, na alam mo yun, respeto sa bawat isa, sa mga desisyon. Thank you, Nanay. Ang saya-saya namin pagkasama ka. Ikaw siguro yung nag-ano rin sa amin para mabuo din tayo palagi na magkakapatid, gano'n. Ikaw reason. Thank you so much for being there for us, Nay. I love you. Sana mas mas mapagbuti pa natin yung relationship natin magkakapatid na mas mag-bond pa tayo pag meron tayong time. Yun, Nay. Thank you. Love you, Nay. Siguro, thank you sa lahat-lahat. And dahil hindi ka nag-give up, kaya siguro hindi kami nag-give up. Sana patuloy na mas maging healthy ka and sana ibigay pa ng Diyos lahat ng hilingin mo. I will always be here for you no matter what happens. Sa hirap, sa ginhawa. I love you, Nanay, forever. Kaya nga may forever eh. Mahal kita. Happy birthday! Nay, paulit-ulit, no words can describe how much I appreciate all the love that you've given to us at saka yung napakita mo sa amin. Nagpapasalamat talaga ako sa pagmamahal na binigay mo. Nagpapasalamat kami kay Lord, nagpapasalamat ako kay Lord kasi binigyan kami ng Achi, nag-iisang Achi na gaya mo. Wala kang katulad, Nay. Very unique. So, mahal na mahal kita, mahal na mahal, sobra. As in, nag-uumapaw yun. Maraming salamat na lagi ka nandyan. Ang hiling ko, hiling namin magkakapatid, gaya ng hiling din ni Mami, na mas maging healthy ka pa, mas tumanda tayo ng sabay-sabay, and ma-enjoy pa natin ang buhay natin. And yung maging masaya, mas maging masaya lang lagi. Sana napapasaya kita sa tuwing magkasama tayo at kahit hindi, kahit yung magka-chika-chika lang, lagi mong tandaan na nandito ako lagi sa tabi mo. Kung ano man yung mga kaya ko ring magawa para sa'yo, sana magawa ko pa rin at maparamdam ko kung gaano ka ka-importante sa buhay ko. Mahal na mahal kita and happy birthday ulit. Ang wish ko, Nay, kahit kumpleto ka na sa lahat, magtuloy-tuloy yun, i-bless ka pa ni Lord at lahat ng prayers mo, wishes mo, sana ibigay pa niya ng tuloy-tuloy. Patuloy kang maging healthy, maging masaya, more travels. And yun lang, yung maraming tawa at wala nang problemang isipin or intindihin sa kahit na ano pang aspeto, maging smooth lang ang lahat. Nay, mahal na mahal kita, paulit-ulit na yan, kahit alam ko nakukulitan ka minsan. So sana wag ka makulitan and sa ayaw mo at sa gusto,
Lagi lang akong mangungulit sa'yo and lahat ka-cancel ko, alam mo yan. Pag alam ko nang darating ka, kahit na meron pa akong importanteng lakad, walang mas importanteng lakad kundi yung makita kita. I love you so much. Mahal na mahal talaga kita. Achi, maraming salamat sa pagtulong mo sa akin na hindi ka nagsawang tumulong. Simula na wala si Daddy, ikaw na yung parang nakatulong sa amin, lalo sa akin. Sana huwag kang magbabago. Alam ko naman, generous ka sa magkakapatid na lahat binibigay mo sa amin. Nagpapasalamat ako ng sobra-sobra. Wishes ko sa iyo, sana humaba pang buhay mo. Sana marami pang travel sa mangyari sa atin lahat. I love you, Achi. And God bless. Hi, Nay. Siguro minsan may mga reason na or may mga experience tayo na hindi rin minsan maganda, di ba? So, sige, intindihin na lang kita. Alam mo naman ang ugali ko, Nay. Pagka nagkakaroon tayo ng konting problem na ganyan, nagkakasagutan. Ako kagad iisip ko kagad tapusin na to kasi ayoko rin yung humaba rin yung magiging feeling mo na alam mo, hindi rin kasi maganda parang patagalin pa yung something na wala namang kakwenta-kwenta, di ba? Kung hindi ko nasabi sa'yo na sorry din, kung na-offend kita or minsan sarcastic, alam mo naman ako na parang straightforward talaga ako magsalita kung ano, what I think I say. Bahala na kung di, yun yung naisip ko kesa yung tinatago ko siya na mas lalaking galit ko or ganyan. Mas gusto ko lang sabihin na upfront na ganun, yung nasa-feel ko. Na we know naman na I love you, Nay, and I know you love me. And towards kila Bean, ganyan. Alam naman nila kung gaano natin sila kamahal, mga kapatid natin si Mami. Nakalimutan ko sabihin sa'yo na lalo kang gumaganda, inside and out. Maganda ba, nakikita namin sa aura mo. Tapos lalo ka pang, iba na yung naging pananaw mo sa buhay mo, mas maging maganda. As saka, thank you, Nay, for being so religious. Ako kasi talaga, yung faith ko kay God is, sa pagkakaalam ko, sobra. Pero pag nakikita ko kayo ni Mami, parang siguro mas ganun ako sa kanila na maging religious pa. Alam mo yun? Pero thank you at naiano mo sa amin na maging malapit din sa Diyos saka sa pamilya natin. Thank you, Nay. Love you, Nay. Wish ko sa'yo, humaba pa ang buhay mo. Maging masaya ka sa asawa mo, sa family mo, sa mga anak mo, i-enjoy mo sila. Basta Nay, kung anong gusto mong gawin mo. Isa lang masasabi ko, tawagan mo lang kami. And alam mo yan, dyan kami para sa'yo. I love you, Nay. Happy birthday, Nay. I wish you all the best, happiness, and thank you so much, Nay. I love you. Things that went before, I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. Ako ang nanay ni Dina. I love you more. Anong maliit pa siya, pag napupunta kami sa department store, pag meron siyang gusto na laruan, pag hindi mo binili, naglurupasan siya at saka umiyak. Tapos, pag sinabi ko sa kanya, sige mamaya, bibi tayo, kakain ka muna ng ice cream. Papayag naman siya. Habang lumalaki si Dina, napakabait na bata rin. Isa siya ang panganay ng anak ko sa 5 nilang kapatid. Isa lang lalaki, 4 na babae. Makulit siya. Lagi siyang pipilit kung anong gusto niya. There are places I read. Ang sinasabi ko yung magdasal siya lagi para maging maganda ang buhay niya, maging maganda ang buhay niya at sa lahat ng mga kapatid niya. Nung nag-aaral siya, lagi siyang may honor, tapos napakabait niyang bata, lagi siyang palakaibigan, mapagmahal na anak. All my life, Mapagmahal na anak at asawa. Masikaso sa lahat ng bagay. though some have changed, some forever. Nung mag-asayat ako, alam kong
Napakalaki ng gastos niya. Ako nagpapasalamat din sa kanilang mag-asawa. Siya ang naggastos lahat sa aking paggagamot. Sa lahat ng pangangailangan ko. Napakabuti niya nga. Oh, wala na akong masasabi pa. Some have changed, some forever. Mahaba pang buhay niya. Kasi marami pa siyang taong tutulungan. Lalo-lalo na kami. Lahat ng mga pamilya. Napakabuti niya at wala na akong masasabi. Sana hindi siya magbabago din. Lagi siyang nasa tabi namin at ang kanyang asawa. Sana lagi kong hihiling sa Panginoon Diyos. Umaba pa ang buhay niya. Sapagkat marami pang nangangailangan ng tao sa kanila. Ang hiling ko lang sa Panginoon Diyos ay umaba pa ang buhay niya para makatulong pa siya sa lahat ng mga tao at sa aming pamilya din. I love you, anak. Sana haba pa ng maraming taon ng buhay mo. Mas mauna na ako sa iyo. Hindi ikaw. Mag-iingat din siya lagi. Hindi naman lagi siyang malinis sa katawan eh. Hindi pwedeng ganun. Kailangan lagi siyang medyo alalay lang. Kasi sobrang linis ng katawan para kakasakit. Na magdarasal siya lagi. Lagi siyang masaya. Lagi niya kasama ang pamilya niya. Mag-enjoy muna habang nabubuhay. Kasama ang pamilya. I love you, anak. And some remain. All these places have their moments with lovers and friends. Ano pa ba? Sige, ako. Nawala yung nasa isip ko. Namumukulan ako. Malaking sidekick ni nanay. Meron akong nakalista. Pwede ko bang tingnan? Para naman tayo. Ang artista na. Coming from your heart. Meron pala ako naisip na kalokohan. Nablangko na naman ako. Ako ang magulang ni Edina Eitan. Sa Maida. Wait lang. Ano ang favorite color ni Mama? Violet. Ay, hindi kayo marunong makinig sa instructions. sorry. Di ba? Di ba? Kasama sa natandaan ko marunong. Sino ang paborito niyang kabate? 3, 2, 1, go! Ako! Oo, mas lalo ako. Ako. Dahil eto, kitang-kita na. Dahil